So life update naman doon sa Minotaur na nakulong sa labyrinth. Ano nga ba ang nangyari na sa kanya? Sinong pumatay? At bakit siya pinatay? Ganun. Itong si Daedalus nga ay pinakausapan ni King Minos na gumawa ng labyrinth kasi nga nagiging wild na, nagiging uncontrollable na yung Minotaur. Kaya sabi nitong King Minos, gumawa ka Daedalus ng labyrinth para doon na lang ikukulong para kahit kailan na hindi na siya makalabas. Pero kahit pa man nakakulong na itong Minotaur doon sa labyrinth, ay nakikreate pa rin siya ng takot sa lahat ng mga tao sa Crete. Kaya naman sinamantala ito ni King Minos, ginawa na lang niyang panakot ay yung Minotaur talaga, kaya lahat ng cruelty ay ginawa na niya sa Crete. Dahil dito ay inayawan na siya ng mga tao, pati ng kanyang sariling anak na si Ariadne. And one time naka-receive ang Crete ng isang invitation mula sa Athens na sila nga ay may pa-event, parang Olympics, ganon. Inaanyayahan ang lahat ng mga strong athletes na pumunta doon makilahok, ganyan. It just so happened na yung isa sa mga anak ni King Minos na si Androgeus ay pumunta doon. Na-convince niya ang kanyang tatay. Noong una sabi nitong King Minos, ano ka ba anak? Hindi mo na kailangan pumunta doon para patunayan na ikaw ay malakas. Kasi dito pa lang sa Crete, meron na tayong Minotaur. Doon pa lang masasabi mo na strong person ka. Pero sabi nitong Androgeus, hindi magkaiba yung lakas ng Minotaur tsaka yung lakas ko bilang atleta. Kaya naman pinayagan siya ni King Minos at nakilahok nga siya. Nung nasa Athens na sila at nakikipag-compete itong si Androgeus, hangang-hanga sa kanya ang mga taga-Athens. Lahat ng mga sports contests na sinalihan niya ay nanalo siya. Dahil dito, na-ignite yung jealousy, yung pagkainggit ng mga Athenian athletes. Isang gabi, habang pauwi itong si Androgeus, napansin niya na teka lang parang may umaali-aligid sa akin. Hanggang sa makita niya itong mga Athenian athletes na pasugod na sa kanya. Binugbog siya, sinaksak siya at kung ano-anong ginawa sa kanya, naging dahilan ng pagkamatay ni Androgeus. Siyempre nung mabalitaan ito ni King Minos, what do you expect from a cruel king? Na nilabo na ng kanyang pagiging authoritative. Galit na galit siya sa mga Athenian athletes. Kahit nagsorry ang Athens, hindi pa rin matanggap ni King Minos. Kaya sabi nitong King Minos, mapapatawad ko lang ang Athens, ang buong Athens, kung kayo ay magpapadala ng 7 young men and 7 young women every year. Sa ibang versions sa every year, pero sa ilang versions ay every 9 years. So itong 7 young men and 7 young women ay pakakain nila dito sa Minotaur na nasa labyrinth. Gamitin natin yung version na yearly ha. So naging yearly na yung pagpapadala ng Athens ng 14 young people para nga ipakain sa Minotaur. Hanggang ma-realize nitong prince ng Athens na si Theseus na hindi na katanggap-tanggap yung ginagawang pagdedemand ni King Minos na magpadala ng 14 young people para nga ipakain sa Minotaur. So kinonvince nitong si Theseus ang kanyang tatay na si King Aegeus na isama siya sa 7 young men na dadalhin sa Crete. Pero wala siyang balak magpakain doon sa Minotaur. Ang naiisip niya at ang plano niya ay pumunta sa Crete, pumunta sa labyrinth para patayin itong Minotaur na ito. Sabi ng kanyang tatay, hindi pwede. Wala pa akong nababalita ang nakalabas doon sa labyrinth na iyon. Pwede ba anak, itigil mo yung kahibangan mo. Hindi ko kayang isipin na ikaw ay kinakain lamang ng Minotaur na iyon. Sabi ni Theseus, Your Majesty, huwag kang mag-alala dahil babalik ako ng buhay. At malalaman mo lang na buhay ako makababalik dahil itong sail na nasa aking ship ay papalitan ko from black to white. So kapag nakita mo yung ship na pabalik dito sa Athens at white yung sail, yung tela doon, ibig sabihin buhay ako. So yun na nga nakasama itong si Theseus sa 14 na isasakripisyo sa Crete. Nung naandun na sa kaharian ng Crete yung 14 young people, pinapila na sila ni King Minos. Sabi niya, okay, sige, tingnan ko muna kung sinong uunahin sa inyo ng Minotaur. So tawa ng tawa itong si King Minos na yes, nagpadala na naman ang Athens ng ipalalamon ko sa Minotaur. So habang ini-instruct nitong si King Minos yung 14 young men and women, siyang paglabas nitong si Ariadne, si Princess Ariadne. Napagkalabas niya, tinitigan niya yung mga isasakripisyo at nag-shining, shimmering, splendid yung kanyang mga mata dito sa Athenian prince na si Theseus. Na love at first sight siya. Dahil tumibok na ang kanyang kay Philesius, sabi niya hindi pwedeng mamatay itong si Theseus. Dahil unang kita ko parang sa kanya ay mahal ko na siya. Ganun. So itong si Theseus, wise din. Nakita niya na, oy, mukhang may kumalimbang kay Ariadne na anak ni King Minos. Patulan ko nga. So habang hinihintay nila na ipakain sila sa Minotaur, tumatakas-takas itong si Theseus para i-meet si Ariadne. Si Ariadne naman, kilig na kilig. At dahil nung time na yun, gusto na niyang tumakas mula sa Crete, naghanap na rin siya ng paraan. Hindi na niya makaya yung cruelty ng kanyang ama.
So nung one time na makita sila ng palihim, nagsabi itong si Theseus na, Ariadne, kung tutulungan mo ako na makaligtas mula doon sa labyrinth na iyon, itatakas kita mula dito sa Crete at pakakasalan kita. So sabi ni Ariadne, uy, sure ka dyan, no? So dahil sa kagustuhan niya nga na iligtas itong si Theseus, lumapit siya sa mastermind ng labyrinth na si Daedalus. Sabi niya, Daedalus, please, ngayon lang ako umibig ng ganito katindi. Pwede ba? Natulungan mo ako na iligtas itong si Theseus. Ikamamatay ko kapag nalaman kong hindi siya makaliligtas dyan sa labyrinth na yan. Kaya naman itong si Daedalus, napaisip din siya at nung time din nga na iyon, ayaw na niya ng pamamalakad nitong si King Minos. Sabi niya, sige, bibigyan kita nitong ball of thread na ito. Ibigay mo ito kay Theseus. Sabihin mo, itali niya ito sa entrance ng labyrinth. Yun din ang magiging guide niya. Kahit na magpasikot-sikot siya sa loob ng labyrinth, yung thread na iyon ang magiging guide niya palabas ng labyrinth. So, ito namang si Ariadne, sinunod niya ang instruction ni Daedalus. So, binigay niya yung ball of thread dito kay Theseus. Gamit yung ball of thread, o kalaunan ay tinawag na Ariadne's ball of thread, na navigate niya ang kanyang way in the labyrinth. In short, napatay niya yung Minotaur. At dahil nga sinunod niya yung instruction na binigay sa kanya, nakalabas siya sa labyrinth. So, tungtuwa ito si Ariadne na, yes, makakalis na ako dito sa Crete at madidiligan na rin ako ng aking pinakamamahal na si Theseus. And true enough, kasi itong si Theseus, pagkalabas niya ng labyrinth, agad-agad niyang kinuha itong si Ariadne at tinakas. Sa haba ng kanilang biyahe ay naisipan nila na magpahinga at pumunta sa isang isla na kung tawagin ay Naxos. So sa island of Naxos, dun sila nagpahinga, nagdiligan, ganyan. Isang araw, nagising na lang itong si Ariadne. Wala na si Theseus. Wala na yung ship. Wala na siyang matanaw na kahit anino ng kahit sino. Na-realize na lang niya na iniwan pala siya ni Theseus sa island of Naxos. Sa ilang versions ng kwento ha. So dahil nga nakuha na niya ang kanyang gusto, parang na-realize nitong si Theseus na ano pang hahabulin ko sa'yo, Ariadne. Nakuha ko na lahat ng gusto ko. Babalik na ako sa Athens. Kaya iniwan niya doon. O di atong lang si Theseus, pagbalik niya ng Athens, nakalimutan niya. Napalitan yung black sail ng white sail. Ay yung kanyang tatay na si King Aegeus ay naghihintay doon sa taas ng cliff. Araw-araw siyang naandun. Hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na anak. At dahil nga itong si Theseus ay nakalimot na magpalit ng color ng sail, malayo pa lang, nakita na nitong si King Aegeus na black yung sail na naandun sa ship. Sa sobrang lungkot niya, ang ginawa niya, tumalon na lamang siya sa cliff. Nagpatihulog doon sa karagatan. Kaya naman daw tayo may tinatawag ngayon na Aegean Sea in honor of King Aegeus. Pagbalik nitong si Theseus, nalaman niya na wala na ang kanyang tatay. Kaya nangako siya na kahit anong mangyari ay magiging great king siya ng Athens. At nangyari nga iyon, hindi niya pinabayaan ang Athens dahil kalaunan ay naging wealthy, naging famous, at naging isang great king si Theseus sa Athens. So sa mga susunod na video ay aalamin natin ano naman ang nangyari kay Ariadne doon sa island of Naxos. No? Abangan.